Meet my new friend Fandi. Fandi was born and raised in Syria, but has lived a very international life, spending years in both Dubai and Germany. While working abroad in the UAE, he became acquainted with the Filipino community and began learning Tagalog. Now, more than 20 years later, his Tagalog is incredibly impressive, even though he's never been to the Philippines. Fandi and I had a fantastic conversation where we talked about our favorite Tagalog expressions, the challenges of maintaining multiple languages, how Filipinos and Syrians differ from each other, and so much more. I hope you guys enjoy the video. Saan ka originally? I came actually from Syria. I moved from Syria. I was 19 years old to Dubai in 2003. Tapos, yun, yung mga trabaho noon, halos mga Pilipino, pati sa bahay, mga Pilipino rin. Meron siyempre naman mga ibang lahi. Pero nag-inspired ako talaga sa Tagalog noon, sa mga kasama ko sa trabaho, pati sa bahay. Kasi sa Dubai, maraming Pilipino talaga, di ba? Marami talaga. Kasi dito sa channel ko, marami akong kausap na taga Middle East at sinasabi nilang lahat na maraming Pilipino daw sa Dubai. Nagtatrabaho daw sila doon. Ang dami talaga. So, mga Pilipino, I think mga 30% as a foreigner, Dubai. I mean, that time. Ngayon, mas marami talaga. Kahit saan ka pupunta, sa restaurant, sa hospital, sa hotel, maraming mga talagang Pilipino at Pilipina. At kano ka katagal sa Dubai dati? Halos 11 years. Ilang taon ka na nagtatagalog? 19 years din. 19 years? Wow, matagal na yun. Wala ka na sa Dubai, di ba? Saan ka ngayon? Nasa Germany ako since 10 years. 10 years ka na sa Germany. Wow, ang international mo talaga. Sa Syria, sa Dubai, sa Germany. 18 years sa Syria, 11 years sa Dubai, tapos 10 years na sa Germany. Alam mo, maraming foreigner na may kaibigan na Filipino. Pero hindi naman sila natututo ng Tagalog, di ba? Kaya bakit ka natutong mag-Tagalog? Yun na nga ang tanong talaga as I was 19 years. Hindi ko pa alam kung sabi nila sa ibang buhay, Pinoy ako pero sa tiwala ko, wala naman talagang ibang buhay. Malay ko siguro, pero wala naman talagang dahilan. Hindi ko alam kung bakit. Siguro nag-inspired ako sa kultura nila, sa hospitality nila. Alam mo naman mga Pilipino, kapag nagtatagalog ka, kahit pag sinabi mo halimbawa, "Oy, pare, kumusta?" Or, "Oh, ate, kumusta?" O, nagugulat sila or may welcoming na sila, may hospitality talaga. Nagiging talaga sila kapag may ibang lahi katulad ko o katulad mo, nagtatagalog. Yun na talaga yung nag-encourage sa akin na tulong ng Tagalog. Totoo yun. Ina-appreciate talaga nila yun, diba? Pag may ibang lahi na may interest sa language nila. Tapos, diretso talaga sila. Kahit konti lang ang sasalita mo, diretso ang galing mo. Ang galing mo. Ang galing mo, ibig sabihin, alam mo naman, ibig sabihin, fluent ka. Pero actually, hindi ka naman fluent. Sabihin na yun, talaga gusto talaga nila ibang lahi katulad ko, katulad mo, nagtatagalog nila. Sa akin, umpisa noon, kunting mahirap ang accent. Pero after, I think, 3-4 months, Tagalog na talaga ako. Nagulat na ako sa sarili ko na paano akong natuto. Kasi 2004 na yan, 2005, wala naman smartphone that time, katulad ngayon. So, talagang hindi ako gumamit ng paper or something. Talagang yung I just listen and I just practiced. And it was just like, I could say it was like fast. Sa pagkikipag-usap lang natutunan mo. Sa mga conversations lang. Wow, humahanga ako sa'yo. Kasi mahirap talaga yun, diba? Pag usap-usap lang, lalo na sa Tagalog. Kasi medyo complicated yung grammar sa Tagalog, diba? For us English speakers, learning Tagalog can be a real challenge. Trust me, I've been there. That is exactly why I decided to create my beginner's Tagalog course. With over 10 years of experience speaking Tagalog, I made sure that each and every video lesson is jam-packed with only the most useful information. When it comes to this course, the only thing I regret
is not having it when I first started learning Tagalog. Ready to learn? Click the first link in the video description below to get started. Now, back to the video. Ano sa palagay mo, mahirap ba yung Tagalog? Hindi naman sa akin mahirap yung Tagalog. Actually, yung accent lang, ang or Pampanga, yun Nga. yung mahirap. Yung nga. Nga o kaya nga, yun ay mahirap sa ibang tao matuto. Sa akin, hindi ako. Naghirap ako lang siguro sa umpisa, pero after 2-3 months, Tagalog na talaga ako. Hindi naman years or mga 3, 4, 5, 6 months maximum. So I could say Tagalog na. Hindi naman when, as in, pero that time, I could say that time, 2004, 2005, wala naman talagang ibang lahi na marunong magtagalog sa Dubai. Ako lang as in ako. Ako lang na walang dahilang. Meron syempre namang nagtatagalog sila, ibang lahi, pero may lahi silang Pilipino. So mother side or father side, mostly mother side. Pero na ibang lahi na Arabo, kasi yung lingwahe namin, Arabic is a little bit harder, I could say, kumpara sa Tagalog or sa English. Pero matuto talaga ako. As I told you, yung mga environment ko, yun na yung talaga yung encourage sa akin. Yeah, kasi alam mo, unti lang yung foreigner na matutong magtagalog, 'di ba? Parang bihira talaga yun. Pero pag minsan may kausap ako na foreigner na marunong, pero halata naman kung natuto lang sila sa libro. Kasi yung ginagamit nilang salita masyadong malalim minsan, 'di ba? Yung hindi naman natural. Pero para sa iyo, yung Tagalog mo, ang natural talaga. Kahit yung English na hinuhalo mo, kunyari as in, sabi mo as in, Filipino na Filipino talaga yon. Kaya sa tingin ko halata na natuto kang magtagalog sa mga conversations mo lang. Yung yung kantong salita. Yung ganon. Tama. Pero luma kunti ang Tagalog ko ikumpara sa Tagalog mo. Well, ang Tagalog mo minsan may mga malalalim talagang word. Yung Tagalog ko ngayon, hindi naman siya updated, I could say. Kasi luma talaga siya. Maintindihan pa rin yung ibang tao kapag nagsasalita ako. Pero luma, I could say. Kasi matagal ko hindi ko siyang ginamit. Siyempre may contact pa rin ako sa mga old friends ko, pero luma pa rin. Parehas sa akin, alam mo. Kasi wala din ako sa Pilipinas, 'di ba? Andito ako sa Canada. Tapos ikaw andyan ka sa Germany, 'di ba? At kaya nga minsan yung mga salita na alam natin hindi na uso sa Pinas mismo. 'Di ba? Kunyari yung anong ginagamit ko na minsan parang old-fashioned astig, sinasabi ko astig, at minsan sabi nila medyo old-fashioned na yon. Hindi ko alam yung ginagamit nila ngayon, petmalu o parang gano'n, 'di ba? Yung mga bagong slang. Nagulat talaga ako. 10 years ka rin, pero ang galing-galing mo talaga. Sa tingin ko mas magaling ka pa kasi parang mas matagal ka na nagtatagalog kaysa sa akin. No, I don't think so. Halos 20 years na. Almost 20 years now. I was 19 years as I started. 40 na ako. More than 20 years. Pero ang galing mo. Actually, teacher ka. Nakita ko actually lahat ng mga reels mo, mga video mo sa YouTube. Yung mga story, nagsishare din sa'yo. Mga ibang tao. For me, it's not just like to learn or just to update my Tagalog. Also, I just waste my good time just watching you on other people. Different story, different culture. So it makes me really happy. That's why it's my favorite actually. Your channel also one of my favorite channel in YouTube. Wow, ang bait mo. Maraming salamat ha. Alam mo, mahilig talaga ako sa kulturang Pilipino, 'di ba? At mahilig din ako gumawa ng mga video tungkol sa Pilipinas, at tungkol sa Tagalog kasi mahilig din ako sa mga ibang salita, mga ibang language. At sa Tagalog mismo, mahirap 'yun kasi unti lang yung resources kung gusto mong matutunan, 'di ba? Kaya gumawa din ako ng course, beginner's Tagalog course kasi para sa akin noon, at sa tingin ko parehas sa'yo kasi sabi mo sa nung time na yon wala kang smartphone, 'di ba? Noon nagsimula kang matuto mag-Tagalog. Kaya mahirap talaga yon. Hindi kagaya ng mga ibang salita na may mga libro o may mga courses, may mga classes sa school, ganun. Wala sa Tagalog o mas onte. Kaya sa tingin ko useful talaga na may course para sa mga beginners. Kaya yun yung ginawa ko. At kahit nakakamali
pa rin ako sa Tagalog, sa tingin ko naiintindihan ko talaga yung grammar, di ba? At bilang isang foreigner, kailangan ko dati matutunan yung mga grammar rules. Kaya nagagets ko na talaga yun, di ba? Pero kunyari sa English, yung unang salita ko, minsan hindi ko alam yung rules kasi matik lang yun, di ba? Noon bata pa ako, natuto akong mag-English. Pero sa Tagalog, parang mas active yung knowledge ko, di ba? Kaya ginawa ko yung Beginner's Tagalog course, yun. Pero ikaw, mahilig ka rin sa mga salita, di ba? Ilang salita ang kaya mo? Fluent, I could say, mother language, Arabic, English, Deutsch, on Tagalog, for languages. Pero interested talaga yung course mo. Nakita ko yung mga grammar. Wala naman talagang ibang lahi. Katulad mo talaga mag-i-explain yung mga grammar. Nakita ko, halimbawa, kahapon, or before 2 days, nag-post ka isang post na bigay mo, bigyan mo, binibigay. So, nag-comment rin ako tapos bumigay. May ibang term na bumigay. Mahirap yon minsan sa umpisa, pero hindi naman kagaya ng French, halimbawa, or Deutsch, or other languages. So, ang way mo mag-i-explain, it's like slightly light, napansin ko. Yeah, mahilig ako sa grammar. Gusto kong malaman kung bakit, 'di ba? Kasi maraming unique na grammar features sa Tagalog, kagaya ng sinasabi mo yung ibigay, bigyan, magbigay. Kasi yung verb focus, yun yung pakakaiba ng mga salita na yun, 'di ba? Kung anong tinutukoy mo, anong pinakamahalaga sa sentence na yun. Kung yung object yung pinakamahalaga o kung yung tao yung tinutukoy mo, 'di ba? Kaya ibigay mo sa akin yun, ibig sabihin na pinag-uusapan mo yung bagay. Yung ibigay mo sa akin yung phone ko yung pinakamahalaga sa sentence na yun. Pero pag sabi mo, bigyan mo ako ng phone, ibig sabihin, sa ako yung pinakamahalaga sa sentence na yun, 'di ba? Bigyan mo ako ng phone. Kahit anong phone, hindi importante kung alin, 'di ba? Ibig sabihin now na, hindi naman past or now na diretso. Bigyan mo na ako. Bigyan mo ako. O kunyari yung magbigay ibig sabihin na yung tao na gumagawa yun yung focus. So, yun na yung focus, tama. So, sino nagbibigay ng phone? Sino? So, yung tao, yung pinaka-importante, di ba? O si Fandi, siya yung nagbibigay ng phone, di ba? So, yun, wala ganun sa German, wala ganun sa Spanish, wala sa English. Kaya ang specific talaga yun. Mahirap. Mahirap, actually. From other side, it's precise details, I could say. Para sa iyo, anong paborito mong aspekto ng Filipino culture? Hospitality, as I said, friendly. They're friendly. Ang kailangan nila, actually, konti lang ang kailangan nila para magiging masaya. Yun na talaga nag-encourage din sa akin. So I haven't in Philippines yet. Never? Never. Hindi ka pa nakapunta sa Pilipinas, as in? Hindi pa po. Gusto ko lang sa magbibisita next year or something. Yun, September, Manila syempre, or sa mga laking city sa September, October. Ang ganda-ganda talaga ang Pilipinas, sabi nila. At nakita ko sa TikTok, sa YouTube, pati sa mga story ng friends ko sa Instagram. Para sa iyo, anong pakakaiba ng Filipino culture at Syrian culture? May different, pero may compatibility pa rin. Halimbawa, sa culture natin, yung mga, kapag may party, mag-i-invite mo yung mga neighborhood mo, yung mga, lahat ng mga kilala mo, normal lang yon. Ganyan sa Pinas, kapag may occasionally or may Christmas party or birthday, kahit saan, you're welcome. So, there's a compatibility between Arabic culture, because Syrians like an Arabic culture, and Filipino culture. Siyempre, iba yung religion kumpara sa Pinas, iba yung tiwala, iba yung pagkain, iba yung may different. I can't specify it. I can't give like a precise details. Pero syempre may diferensya talaga. Pero at the same time, may compatibility, friendly. Also, mga Arabic or Syrian specifically, we're very friendly. We're very, I could say, not all, of course. We have funny way. We have it's like compatible with the Filipino culture. But there's of course like a big difference, I could say. Tsaka iba din yung language niyo, 'di ba? Kasi Arabic speaking sa Syria. Iba-iba talaga. May Arabic, may
may okay. Standard Arabic. May standard Arabic, so it's like every Arabic can understand it, but not every Arabic can speak it. I mean, it's like a little bit hard na talaga. Fusa Hindi yung mo tawag, katulad- di ba? Fusa? Fusha, genau. Fusha. Fusha. Ipapakat natin yung mga dinedoch ko sa kasi ito. Lumalabas na yung German. Kasi ang daming mong salita, kaya halo-halo yun sa utak mo. Gets ko? Halo. Kaya naman, takot talaga ako. Siguro magiging 50 na ako. Sign language na. Kasi mahirap mag-switch off. Ang hirap na talaga. Mag-switch off talaga sa maraming. Yun na yung kailangan ko ang help. Kasi between 4 language, even 5 language now, ang hirap talaga mag-switch off. Hindi ko alam on the way ako mag-learn, paano ako mag-switch off. Ang hirap yan talaga. Maintindihan mo ako kasi ganyan ka rin. Pero ibang tao, halimbawa yung sa environment ko, syempre may ibang lahi na marunong sila ng ibang lingwahe. Pero maximum 3 languages. Yun na nga, kung may tip ka para sa akin, para magpapaliw na ako sa mga lingwahe na yan. No, gets ko. Okay lang yun. Normal yun, di ba? Kailangan mo lang magtagalog ng mas madalas, di ba? Kasi nangyari din yun sa akin noon pumunta ako sa Colombia. 9 naman ako sa Colombia noon at nagsuspanish lang ako araw-araw. Walang Filipino doon, di ba? Kaya parang nakalimutan ko na yung Tagalog ko dati. At nung gusto kong magsalita ng Tagalog, Spanish lang yung lumalabas. Kagaya ng German mo, di ba? Yun lang yung nangyayari sa akin. So, gets ko talaga yun. Pero, yung kailangan ko gawin, magtagalog ng marami. At pagkatapos yun, parang nahiwalay ko na yung dalawang salita sa utak ko. So, may Spanish dito, may Tagalog dito. At hindi pa perfect. Minsan, hinahalo ko rin. Kahit kahapon, nagtatagalog ako at sabi ko, si, hindi, oo. Sabi ko, si, kasi ibig sabihin oo sa Spanish, di ba? Kaya nangyayari pa rin sa akin, pero hindi naman madalas, di ba? Kailangan mo magtagalog ng mas madalas. Dapat mas marami yung kausap mo sa Tagalog. Kasi sa tingin ko, nagda-German ka na ng marami, di ba? Pero hindi yung Tagalog minsan lang, di ba? So, pag mas marami yung kausap mo sa Tagalog, okay lang. Parang maayos mo yon. Pero sinasabi mo kanina na iba yung ginagamit yung Arabic sa Syria. Sabi mo na may standard Arabic, tsaka may mga dialect. So, yung sa Syria, anong dialect nyo? Arabic pa rin. Arabic, syempre. Maintindihan ng mga ibang Arabo na lingwahe namin. Pero iba yung dialect. Halimbawa, sa Egypt, sinasabi nila Zayak. Ibig sabihin yon kumusta? Sa Syrian, halimbawa, sabi Kifak. Pero maintindihan pa rin yung ibang lahi katulad yung Algerian. Maintindihan nila pa rin Zayak, galing Egypt na yan. Galing Syrian. Iba talaga yung pero yung standard, Fusha, yung standard talaga yung, ang hirap yon sa mga beginner, pero at hindi naman gumagamit natin yung lingwahe na yan, yung Fusha, more dialect. Kasi yung Fusa parang masyadong malalim yun, di ba? Kagaya ng yung mga balita sa Pilipinas, yung ginagamit nilang salita sa balita, parang ang lalim talaga. Ang lalim, pero maintindihan mo pa rin. Ang lalim talaga, pero maintindihan mo pa rin. Or sa TV, maintindihan mo pa rin. Hindi naman katulad ng Bisaya. Bisaya, ang hirap talaga yung marunong ka mag-Bisaya. Hindi. Unting salita lang. At Kapampangan. Actually, mahilig sa Pampanggenyo na accent. Marami akong mga kasama ko noon sa mga trabaho ko na Kapampangan. Halimbawa, Nanong Burimo, Nanong Lagyo mo. Ano yun? Nanong Burimo, anong pangalan mo? Nanong Lagyo mo, sagitin ko, anong ginagawa mo? Ganon. Yun din yung kaibahan para sa amin, di ba? Para sa atin. Natuto tayong magtagalog sa abroad, di ba? Maraming OFW, taga iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, kunyari, yung mga kausap natin, Bisaya, Tagalog, Ilocano, Ilonggo, Bicol, lahat, di ba? Pero kunyari, kung matuto ka magtagalog sa Pilipinas mismo, kung nasa Maynila ka, matututo ka lang, o parang mga Tagalog lang yung kausap mo. O kung nasa Cebu ka, mga Cebuano yung kausap mo. Pero para sa atin, halo-halo. Tama. Pero sa paano, Bisaya pa rin, di ba? Bisaya yun. Sa tingin ko, Bisaya, ibig sabihin yung umbrella term, di ba? Para sa lahat. Pero may Cebuano, may mga, yung Siargao nun. Bisaya pa rin yun.
pero dialect lang, di ba? I think it's the second language. It's not language actually. It's Tagalog pa rin pero ibang dialect. Halimbawa, nag-inspire din ako sa Bicol, sa Bicolana. Kasi my mother, my spiritual mother, she comes from Bicol. And I'll visit her next year, Lorna Novaro. I love her. She was my spiritual mom. She was my guide, I could say. From 2007 until 2014. She was my manager and I learned with her a lot also of Tagalog. Tagalog lang talaga. Kahit bawal ang Tagalog noon, dapat English. Kasi manager siya, makeup artist ako noon. So, ang communication natin dapat English pero Tagalog pa rin. So, salamat talaga sa inyo po, Miss Lorna. At pag sabi mo yung spiritual mother mo, anong ibig sabihin yun? Siya nag-expired sa akin kasi doon sa abroad wala akong pamilya. Ako lang mag-isa. Yung kapatid ko, doon din siya sa UAE pero hindi siya sa Dubai, sa ibang sa Abu Dhabi. Wala akong talagang yung mga kadugo ko, sabi niya. Ganyan. Siya ang nag-alaga talaga sa akin. Siya ang tumulong sa akin noon. Siya ang nagtiwala rin sa talent ko. So, I thank her. Minsan ganon, ipapasin ka na ng God na isang tao na tumutulong sa'yo kahit walang dahilan, kahit hindi kayo magkakajowa. Halimbawa. How about yung Filipino food? Mahilig ka ba sa pagkain na Pinoy? Sobra. Sobra. Ako. I love it. May paborito ka ba? Paksiw. Paksiw. Paksiw na pangus. Natigman mo yan? Paksiw. Narinig ko na yun pero hindi ko alam kung anong itsura. Anong meron? Ang sarap yan. It's milkfish with na may luya, na may sibuyas, paminta, at may talong. Ang sarap-sarap talaga niya. Parang sinigang pero hindi sinigang. Maraming suka. Paksiw na pangus at it's my first dish. What I really love. Ginataan na kalapasa na may hipon. Hindi ko pa natikman yun. Ano yun? Shrimp na may kalapasa at coconut milk. Kinolang manok. Pero the first winner by me, it's like paksiw na bangus. Kaya mahilig ka talaga sa soup. Ang hilig talaga ako sa soup. At sa mga sweets nila, halimbawa, palitaw. Natigman mo yan? Palitaw, hindi ko alam. Wow, ang dami mong alam. Palitaw, ang sarap yan eh. It's like a mix of sugar and like a coconut powder, something like this. I love it. At patotay. Patotay? I-google mo na yan. Lahat hindi ko alam. Sayang. Anong year na nagsimula ka matuto mag-Tagalog? 2000, end of 2003, I was 18 years old. I just finished my high school in Syria and I moved to Dubai, as I told you. So I started in 2003, like 2004, I could say. So 2004, I was not fluent, but I could say like 60%. So mga ano yun, 22 years na? 22, oh yeah, 22 years na, tama. Wow, 22. Matagal na yun. Matagal talaga. Matanda na ang lolo mo. 40 na ako. hindi ka lolo. Huwag kang ganyan, ha? Hindi ka matanda. One of my first word, not first word, I could say, one of my natuto po talaga sa Tagalog, halimbawa from one of my katrabaho ko noon, si Marcel, ang kapal ng mukha mo talaga. Ganon. Sabi niya, kapal ng mukha mo, sabang kapal ng face. Tapos, may Google na that time, but not like, so, tinatranslate ko sa Arabic, iba talaga ang meaning. Ano big a thick face. I mean, you can't say, oh, you have a thick face. Hindi naman yan, you don't insult the other people actually. Pero sa Pinas, insulted na yan, but at the same way, in the funny way. Ang kapal ng mukha mo. Gusto ko rin yun, yung phrase na yun, ang kapal ng mukha mo. O, yung mukha mo. Mukha, pero bakit naman ang kapal? Kapal ng mukha ko talaga. Tapos, tingin ako sa makapal pa talaga mo. Hindi naman kapal. Bogi pa rin ako. Oh, alam mo yung ang lakas ng toyo. Alam ko yan. Meron din, may toyo ka. May toyo ka. Baliw. Okay, may bagong segment din kami. Yung parang rapid fire questions. May dalawang option. So, hindi mo kailangan isipin ng masyado. Parang okay, try natin. fast question. So, try na natin to. Okay lang sa'yo? Sana hindi naman mahirap. Okay. Madali lang. Huwag kang mag-alala. Okay, handa ka na? Sure. Mm-hmm. Okay. Anong mas gusto mo? Karaoke o basketball? Karaoke. Halo-halo o leche flan? Halo-halo na lang. Beach or mountains? Beach na lang. Kasi ang cold dito sa Germany. Rainy season or summer? Summer. OPM or K-pop? OPM na lang. ABS-CBN or GMA? GMA. Eat Bulaga
o it's showtime? Et Bulaga. Paborito mo? Filipino food o Syrian food? Parehas. Pwede naman... Parehas? Pwede. Pwede. Hindi. Pwede naman sa... Okay. Syrian. Syrian? Depende sa pagkain yata, diba? Depende rin sa pagkain o depende sa weather. So, winter, say, Filipino talaga kasi maraming sabaw. Pero breakfast, I prefer Syrian. Adobo o sinigang? Sinigang, Pansit o lumpia? pansit, Jollibee o Macdo? Jollibee, Alam ko na hindi ka pa nakapunta sa Pilipinas, pero Boracay o Palawan? Anong mas gusto mong pumunta? pwede Pampanga. Pampanga. Or Bicol na lang kasi doon ang spiritual mother ko si Miss Lorna sa Bicol. Bicol, pwede Bicol na naman. lang. City o probinsya? City. Jeepney o trike? Trike na lang. Trike? Okay, yun lang. Lahat ng mga tanong. Salamat ha. Salamat rin sa iyo. Salamat po.